Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Okay. Magandang hapon sa inyo. Kung narinig niyo ako, thumbs up nga. Okay, umaasa po ako na mayroon po akong tatlong pinoward sa GC natin, no, na mga panaginip. Umaasa po ako na ito po ay nabasa niyo na, no. Ngayon, kung hindi pa, basahin niyo ng 3 minuto. Yan, babalik ako ng after 3 minutes. Pakibasa nyo na kung hindi pa, nasa GC yan ng ngayong training. So, bigyan ko po kayo ng 3 minutes. Basahin nyo lahat, bilisan nyo lang kasi medyo mahaba yan. Balik ako ng mga after 3 minutes. Okay. So, okay na. Thumbs up ulit kung narinig nyo pa ulit ako. Okay, so makipagbukasan po kayo rito sa akin sa Job 33. Job 33. Simulan po natin sa verse 15. Job 33, starting verse 15. No? Job 33. Ito po ay patungkol sa mga panaginip, no, na kung alalahanin natin, ang Diyos po ay nakikipag-usap siya sa time natin ngayon sa pamamagitan ng salita niya, yes, ng inward witness, inward voice of the Holy Spirit, ganyan. Pero sa particular ngayon sa mga huling araw, magiging laganap ito. Sabi niya ganoon, sa mga huling araw, pagkakalooban ko ng Espiritu ko, ang lahat ng tao at sila ay magkakaroon ng mga pangitain at magkakaroon ng mga panaginip. Ngayon, dito sa verse na binigay ko po sa inyo dito sa Job 33 verse 15, ito po yung patungkol sa mga panaginip. Sabi niya, verse 15, nagsasalita siya, sino? Ang Diyos. Nagsasalita sa panaginip at pangitain. No? Ngayon, hindi naman lahat ng panaginip mo at pangitain mo may meaning. No? Iba kasi, ikaw lang ang may gawa nun. At ang iba naman ay bigay ng dyablo. Pero hindi natin pwedeng ipagkaila na ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng panaginip. No? Isang way ito para gabayan tayo ng Panginoon. Hindi always, pero ginagamit pa rin niya. Kaya nga sabi niya rito, nagsasalita siya ang Diyos sa panaginip at pangitain. So dalawa yan. Number 1, panaginip. Number 2, pangitain. Sa kalaliman ng gabi, pag ang tao ay mahimbing, bakit kung kailan tulog yung tao, doon kinakausap ng Diyos. No, kasi sa umaga kasi masyadong busy, masyadong occupied ang isip natin. Hindi ka makakausap, hindi ka magalaw, hindi ka matapik ng Diyos. Kaya sa time na ikaw ay mahimbing, sabi niya, ito ang isang way ng Diyos para kausapin ka. Ngayon, sabi pa niya rin sa verse 16, ipinaunawa niya ang kanyang saloobin. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Ano ba yung gustong sabihin ng Diyos? Sa panaginip at pangitain, pinapaunawa niya ang kanyang saloobin. No, pinagahari niya ang takot sa kanilang damdamin. No, andun yung warning. No, ang panaginip at pangitain ay isang way ng pangungusap ng Diyos para bigyan tayo ng warning. No, tapos ang isa pa rito, sabi niya sa verse 17, nagsasalita ang Diyos upang sila ay pigilin sa paggawa ng masama at sa pagmamagaling. So kung mapapansin po natin dito, verse 17, nagsasalita ang Diyos upang sila ay pigilin. Warning, pigil, damdamin. Bakit? Kasi ang mga panaginip po usually ay yung kailangan niyang matouch na yung damdamin mo. May mga panaginip na paggising mo, pagod na pagod ka. May mga panaginip na paggising mo, takot na takot ka. No? Doon sa loob ng panaginip mo, naghahalo na yung damdamin mo. Ngayon, sa madaling salita, ang Diyos po ay gumagamit ng panaginip.
no? Kaya hindi natin pwedeng baliwalain kapag tayo ay binigyan ng panaginip. Ngayon, may gagawin kasi tayo dito sa training na to na matagal ko nang gustong ipagawa pero hindi ko mapagawa-gawa. Ngayon kung papansinin niyo po dito sa mga panaginip na pinadala ko sa inyo, yung first 3, no, yung unang 3 ay mga 1 or 2 months bago magkaroon ng camp. Yan, no? Mga 1, 2 o 3 buwan, i-check ko na lang yung dates dito. Yan po ay mga panaginip na ibinigay sa mga tao, 3 tao yan, na bago mag-camp. Actually, yung mga panaginip na ganyan, hindi lang yan 3, marami yan. Lagpas pa yan ng 5. Ngayon, 3 lang ang ipinadala ko sa inyo kasi hindi ako nakahingi ng permiso doon sa mga taong ibigay sa inyo at saka paulit-ulit na lang. Kung tutuusin, iba-iba ang senaryo pero iisa ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin, hindi makakapag-camp si Kuya Boy. Yan lang yung meaning na yan eh. No? Ngayon, itong mga panaginip na ito ay pinadala ko sa lahat ng sa GC ng districts at umaasa ako na naipasa sa inyo yan. Ngayon, bakit ganun? Kung ang ibig sabihin ng mga panaginip na yan ay hindi makakapag-camp si Kuya Boy, ano ibig sabihin? Napag-pray ba? O hindi napag-pray? No? Alam niyo, marami mga panaginip na ibinibigay ang Diyos sa atin. Ang karamihan po rito ay napagpe-pray. Ibig sabihin, hindi natutupad. Na pangit ang meaning. Naalala ko nga dati yung isa pong kasama natin na naginip siya, na nilehans ko daw siya sa camp. Tinawag ko daw siya at nilehans ko. Ang nangyari, naposes siya ng demonyo. Ngayon, dala-dala niya yun, bit ngayon sa camping. Ang nangyari, nung nasa camp na, tinawag ko nga. At nung nilehans, sa halip na maposes ng demonyo, napuspos siya ng Holy Spirit hanggang sa naslain siya. Bakit ganun kabaliktaran? Kasi mga kapatid, ang plano ng demonyo, iposes siya. Ang plano ng demonyo, yung mga panaginip na yan ang mga plano ng demonyo na nire-reveal ng Diyos. Pinapakita ng Diyos, sinasabi ng Diyos na ito ang gagawin ng kaaway, pigilan nyo. No? So, ano po nangyari? Yung mga panaginip na yan, nagkatotoo ba? Yes, nagkatotoo yung mga panaginip na yan. Yung first 3 na yan. Kasi yung pang-4 na panaginip ay pagkatapos na ng camp. No, i-explain ko yan mamaya. Ano nangyari? Napag-pray ba yan? Hindi ba yan napag-pray? Ano nangyari? Sigurado ko po, nag-pray po ang mga tao. Pero, may mga bagay kasi na sabihin natin, alam niyo po ba, sa nakaraang 30 years, 3 dekada ng camping dito sa Rema, no? 30 years, bakit? Kung mapapansin niyo po yung tinig ng tagumpay, yung 40 araw sa impyerno, 1996 pa yun. Ibig sabihin, 3 dekada na ang nakakaraan mula noon hanggang ngayong year 2026. Sa loob po ng 30 years na camping, hindi po pumalya ang dyablo na atakihin ako. Every camp yan, walang palya ang atake ng kaaway sa atin dito sa church at sa akin. Ngayon, ano nangyayari? Karamihan po doon, majority ron ay nahahadlangan dahilan sa prayer. Inuulit ko po sa inyo, wala pong camp, walang main event na nangyari dito sa Rema o naganap dito sa Rema na hindi po ako inatake. Ang nangyayari po, no, ito po ay pinagpe-pray. Ngayon, yung majority na pipigilan, pero dumating na po ang time na ewan ko
na minsan nga sasabihin kong ganyan eh. Baka naman may magsabi na, ay, nag-expect ka lang kasi na atakihin ka ng Diablo, kaya yan, dumarating ang atake. Alam nyo, minsan hindi ko nga iniisip eh. Hindi ko iniisip na atakihin ako o may mangyayaring masama. Ang bigla na lang mararamdaman ko yung atake, no? Na sasabihin ko, oh, nga no, malapit na ang camp. Kaya pala ako inaatake kasi malapit na ang camp. Ngayon, ano ba itong mga ataking ito? Kadalasan po ito ay sakit. No? Kuya Boy, hindi ka ba nananalangin? Hindi ka ba nagpe-pray? Mga kapatid, kung ako po ay hindi nagpe-pray, kung hindi ako lumalaban, at kung hindi kayo nagpe-pray at hindi tayo lumalaban, matagal na akong patay. No? Bakit? Kasi, kung i-recall ko po sa inyo, itong buhay ko ngayon, no? Itong life na to, no? Itong aking autobiography, itong buhay ko ngayon, mismo ang Diyos na nagsabi na pangatlong buhay na to. No? Ilang beses na nagtangka ang demonyo na kumbaga, kitilin yung buhay ko, pero dahilan nga sa panalangin, napipigilan. Hindi ka pa pwedeng lumaban, hindi ka pa pwedeng ipag-pray, ilabanan mo yan. Lumalaban nga kaya nga buhay pa eh. No? Kaya nga may nagsasalita pa sa inyo sa harapan nyo ngayon, may pinapanood pa kayo, kasi nga nagiging matagumpay pa yung paglaban. Pero may mga bagay po kasi na parang ganito. Iba kasi yung pinagpe-pay ko yung pera ko at pinagpe-pay ko yung pera ng church. Personalan yan eh. Kung sa personal lang, kaya kong lumaban. No, nagtuturo ka nga ng kagalingan, nagtuturo ka nga ng kasaganaan, nagtuturo ka nga ng protection, nagtuturo ka ng ganito. Siyempre, kung baga sa binanggit ko, yung pagpipate ng personal mong pera. No, iba kasi yung sarili kong pinagpipate ko at iba yung pinagpipate ko ang simbahan. Ngayon, may mga pagkakataon po na yung pagpipate mo sa sarili mo hindi na ikaw. Ibig sabihin, ang kalaban mo hindi na personal. Ngayon, kung sabihin natin, bigyan mo ako ng 3 demonyo, suntukan kami, no? Matatalo ko yan sa pangalan ni Jesus. Pero kasi ang kalaban ko, hindi ko personal na demonyo, kung hindi yung demonyo na umaatake sa simbahan. No? Kasi ang demonyo po, iba kasi yung inaatake niya yung personal na buhay mo, iba naman yung demonyo na inaatake niya yung anointing mo, at iba rin yung demonyo na umaatake sa ministry mo. Ngayon, ang kalaban ko po rito ay hindi na yung personal. Kasi kung personal lang, halimbawa po, sabihin natin, minsan nga naliligo akong ganyan eh. Biglang lalabas na lang sa bibig ko sa pamamagitan ng mga latay niya, ako'y gumaling. Sabi ko, ba't lumalabas sa bibig ko to? Wala naman akong nararamdamang sakit, wala akong nararamdamang pangit sa katawan ko. Biglang lalabas na lang yun. Doon ko malalaman na meron palang aatake sa aking sakit na personal ko. Anong gagawin ko? Hindi na ako magpe-prayer request. No? Anong gagawin mo? Di personal mong laban yan. Di personal mong panalo yan. Ikaw mag-isang makipaglaban. Yes, nagpapanalangin tayo. Pero, paano kung wala na nag-pray sa'yo? Di kawawa ka naman. No? Ipinanganak ka na nga ganyan. Pangit na ang nanay mo, pangit pa ang tatay mo. Ano na lang mangyayari sa'yo? Di puro pangit na lang ang buhay mo ngayon. Hindi na ako hingi ng prayer request pagka ganun. Bakit? Kasi personal to, kaya ko na to. No, sabi nga ng Panginoon kay Pablo, my grace is sufficient for you. Kaso, dumarating po yung time na tulad nito, every camp for the past 30 years, napaka-faithful ng demonyo. No? Napaka-tiyaga, tapat ng Diablo na nakalabanin, umatake. Bakit? Kasi problema kasi tayo sa kanya eh. Kasi kung di ka naman problema, kung kakampi ka niya, bakit ka pa niya lalabanan? Tutulungan ka pa niya. Ngayon, may mga atake po na hindi na personal. At ito po yung atake ng simbahan, atake ng Diablo sa simbahan, at included na si Kuya Boy dyan. Ngayon,
hindi po ako madalas magpadala ng mga prayer request katulad nitong mga panaginip na to. Alam ko kasi hindi lang sa akin personal yan, kundi sa buong camping. No? Kaya yung kumbaga yung may pag-pray nga natin yung kapatid ko, ganoon, pag-pray ko yung ganyan. Hindi ako basta-basta nagpapadala ng ganyan, lalo na sa yung higher na GC, yung GC ng district. Ganun, hindi ako nagpapadala. Bakit? Kasi yung mga personal na mga problema, sa lower na yan eh. Sa personal level na yan na tulad nito, no, pasindabi po, may mamatay. Hindi ko madadalaw lahat yan. Kasi ang may tungkuling dumalaw ron ay yung mga lokal na pastor na. Ngayon, ganun din ang mga problema po ng mga miyembro. Hindi ko aakyat o may pre request sa mga GC kasi doon na sa level ng prayer na yon, hindi naman kailangan milyon-milyon na mag-pray, kailangan lang 3, sapat na yun. Sabi niya kasi kung nasa ng 2, 3 nagkakatipon, nandun ako sa kalagitnaan. At saka ang pananampalatayang sa pangalan ni Jesus, the prayer of faith will raise the sick, sabi niya ganun. Kaso may mga nangyayari po, may mga problema po dito sa Rema na hindi atake sa akin, hindi atake sa iyo, kundi atake sa buong simbahan. At yung mga bagay po na yon ay pinapadala ko sa GC ng district para i-distribute sa inyo. Umaasa po ako na nakarating po sa inyo yan. Hindi naman ako takot sa sarili ko kasi kailangan ka pa ng Diyos, kailangan mo ang Diyos. No? Andun ang tulong ng Diyos. Yung nga lang, yung tagumpay doon ay nakabase sa panalangin ng iba para sa iyo. Anong ibig ko sabihin dito? Kapag tulad po nito, sabihin natin magpapadala po tayo ng mga panaginip na ganyan na ang sakop niya ay yung buong Rema, yung buong organization. Ito po yung mga ruler of darkness. Hindi po ito mabababang espiritu na madali na lang pitikin, madaling palayasin. Ito po yung mga ruler of darkness, mga malalaki to kung magkaroon kayo ng pangitain dito, mga malalaking gorilya to, mga palaka kung tutuusin po, no, na kumokontrol sa paligid natin yung atmosphere. May mga demonyo pong naka-assign dito sa Rema para wasakin yung gawain natin. Ngayon, ang panlaban natin dito ay ang panalangin. Kaso ito nga, hindi ako nagpapadala ng mga ordinaryo. Ulitin ko po, hindi ako nagpapadala ng mga ordinaryong prayer request na alam ko na kayang solving doon sa mababang level. Ang ipinapadala ko rito ay yung mga pangmalakihan na tulad niyan. Every camping, alam niyo po ba na every camp na lang, hindi pwedeng walang panaginip na ganyan. Meron at meron. Bakit? Kasi pinapakita na ng Diyos yung sa loobin niya na aatakihin kayo. No? Maghanda kayo. No? Aatakihin kayo. Mag-ready kayo. Sasalakay ang dyablo. Aatakihin kayo. Mag-ready kayo. Minsan ipinapakita pa nga ng Naalala ko dati yung isang camping, kung hindi ako nagkakamali, merong nakapanaginip na yung stage doon sa camp punong-puno ng palaka. Ay sabi kong gano'n kung ganyan ang mangyayari na yung stage ng camping punong-puno ng palaka, sabi kong gano'n, kulang sa prayer. Ngayon, mag-camping tayo riyan, hindi magiging successful, magiging magulo. Bakit? Kasi hindi pa napalayas yung mga palaka, hindi pa napalayas yung mga ruler of darkness, hindi pa napalayas yung mga demonyo. Alam nyo, hindi ko masyadong ma-recall, pero alam nyo, doon sa lugar na yon, na sana magkakamp tayo, pero may nanaginip na yung stage ay punong-puno ng palaka. Sabi ko, hindi pa payag yung demonyo. Hindi pa napag-pray. Malapit na yung camp. Hindi pa natalo yung mga ruler of darkness. Hindi pa natalo yung gawa ng kaaway doon. Malabo tayo mag-camping riyan. O ano nangyari? Ang pagkakatanda ko po, hindi po natuloy yung camping natin doon dahil hindi pumayag ang dyablo doon. Anong gagawin natin ngayon? Ang lupang pangako sa Biblia, yung pinuntahan nila Moses, ay punong-puno ng mga enemies. Punong-puno ng mga kalaban. Sabi niya, labanan niyo yan.
At tayo po, ang panlaban natin ay ang panalangin. No? Ngayon, anong gagawin natin ngayon? May mga panalangin po na hindi nagtatagumpay. No? Hindi siya nagtatagumpay. Ngayon, kung ako man ay mag-pre-request, magpadala ko ng mga panaginip na sinasabi ng Diyos na ito, labanan nyo yan. Dinedirekta tayo ng kaaway, ng Diyos, laban sa kaaway. Ngayon, kapag ipinadala na sa atin yung panaginip, may mga tao po magsasabi, huwag ka magalala, pagpipray ko yan, sige, mananalo tayo. Talo ka na, dyan pa lang sa attitude na yan. Talo ka na. Bakit? Kasi, ang isang bagay po na kapag binigay sa atin ng Panginoon, tulad nyo, sa kalagitnaan ng gabi, gigisingin kita, mananaginip ka. Minsan, para akala mo nga, bangungot eh. Pero totoo, warning nga, sabi niya na yung damdamin mo, bibigyan ka ng babala. Ngayon, ang dapat riyan, no, kasi mga kapatid, may mga tao nang sasabihin gano'n na palagi ka sa panalangin namin, palagi sa panalangin, pero hindi mo natalo sa panalangin yung dapat mong talunin. May mga tao po na sasabihan ko, tawagan mo nga sa ganyan, sabihin mo ganito, ganyan. Opo, sige. Pagkaraan po ng isang araw, tatawagan ko siya, sasabihin ko, natawagan mo na ba? Sabi niya gano'n, natawagan ko po. Ano nangyari? Hindi ko po na-contact. Hindi gano'n. Kapag binigyan ka ng assignment, upuan mo yan, tapusin mo yan, make sure na natawagan mo. Hindi yung, nag-try naman akong tawagan, nag-try naman akong mag-pray. Sinubukan ko namang manalangin. Hindi po gano'n. Kapag binigyan ka ng prayer request, binigyan ka ng saloobin ng Diyos, pagka binigyan ka ng panaginip ng Diyos at dinistribute yung impormasyon na yan, at isa ka sa nakatanggap, dapat nandun yung malasakit mo na uupuan ko ito. At isa ako sa magkukuha ng tagumpay na hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang tagumpay, hanggat hindi ako nananalo. Nalala ko po yung yung time na bibigyan ako ng Diyos, no, na hindi naman lahat ng nangyayari sa buhay ko, ikukwento ko eh. Bibigyan ako ng Diyos na ipag-pray ang isang tao dahil delikado siya. Minsan isipin ko, ba't kaya gusto ko ipag-pray ito? Hanggang sa mamaya magiging malinaw sa akin na sinasabi ng Diyos na ipag-pray ko siya. May time na kailangan kong upuan yun sa loob ng 2 araw. Gaano katagal yan? 3 oras sa isang araw. So 6 na oras ang gugugulin ko doon sa tao na ito hanggang sa makaramdam ako ng release. Hanggang sa kuha ako ng note of victory. Doon ko lang malalaman na okay na. Mission accomplished. Doon lang ako titigil. Hindi yung after 6 minutes, nag-pray ako. Pagkatapos nun, tutuloy ko na naman bukas 6 minutes na hanggang sa mamaya, nakalimutan ko na may pinagagawa pala ang Diyos. Hindi ganoon. Kapag binigyan ka ng Diyos ng saloobin niya, panaginip, upuan mo ito, i-deal mo ito, ipag-pray mo ito, kunin mo ang panalo. No? Sigurado namang mananalo ka eh. Yun nga lang, ididiin mo ito sa travail, ididiin mo ito sa panalangin hanggang sa mission accomplished. Hindi yung nag-pray naman ako Hindi ka naman nawala sa panalangin ko Hindi po yung kasi ang pinag-uusapan po rito ay yung buong organization natin. Nalala ko pa yung isang time na meron naman yung 7 days, isang linggo na eksaktong 1 week na ibinigay ng Diyos sa akin yung isang tao na ipanalangin. Alam niyo po, first day, ang bigat. Ayoko nang ituloy kasi mabigat. Tapos pangalawang araw, mabigat. Tapos pangatlong araw, mabigat. 3 hours a day yun, ginugugol ko sa isang tao lang, hindi ako nagpe-pray ng kahit ng kahit sino. Basta yun lang ay binigay kasing assignment ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, kasi kung makikita ng Diyos na hindi mo gagawin ito, hindi ka na niya bibigyan ng assignment. Bakit? Mamamatay, pupunta na impyerno yung ibibigay niya sa iyo. Bakit? Kasi burara ang trabaho.
Kaya ang ginawa ko po noon, kung ma-recall ko siya, maalala ko, so itong araw na to, 3 hours yan. Sige, niiyak ko sa prayer yan. Nagbabind ako kada oras. Lahat ng rule of darkness, principalities, powers, wicked spirits in high places. Winawasan ko ang espiritu ng bisyo, espiritu ng katigasan ng ulo, espiritu ng hindi pagkapaniwala, lahat ng espiritu ng bitterness. Every hour yan sa loob ng 1 araw, 2 araw, 3 araw, 4 na araw, 5 araw, 6 na araw, ang bigat. Sabi ko, bakit ganito? No, iniisip ko nga, ako lang ba mag-isa magpe-pray? Eh ngayon, yung tao po na yun, kasama ko sa bahay. No? Kasi sa bahay namin, ang dami namin magkakamag-anak na nakatira kami sa isang bahay ngayon. Hindi ko sineshare yun. Wala ako sinasabi sa kanya, basta binigay lang siya sa akin. So, ang ginawa ko ngayon, tinrabaho ko. Ngayon, nung ikapitong araw, medyo sanay na ako. Sabi ko ngayong araw na to, tatrabahuin na naman kita. Kumbaga, parang kukulaming kita. No, maboborn naging ka. Hindi ako papayag na hindi ka maborn naging. Bubugbugin ko lahat ng demonyo sa buhay mo hanggang sa magsilayas yan, hanggang sa tanggapin mo si Kristo, hanggang sa mamulat ang mata mo, hanggang sa magsisi ka, umiyak ka, at ikaw mismo tatawag kang mag-isa sa Diyos. Andun yung desire kong ganun. So, ano nangyari? Alam nyo, no, ikapitong araw na, nung pag-upo ko, nakaredy na naman ako makipaglaban ng 3 oras. Pag-upo kong ganun, biglang, bakit magaan? Bakit walang bigat? Tinray ko na naman ako, diniinan ko na naman yung siyang kong ganun. Nagtry akong mag-travel, pero nag-aartista lang ako eh. Wala. Pagkatapos nun, sabi ko, Lord, bakit ganito? Tapos na ba yung trabaho ko? O binawi mo sa akin? Hindi ba ako naging successful? Hindi ba maganda yung trabaho ko na binawi mo ba to? Ano nangyari? Wala na yung bigatin. Hanggang sa mamaya, umaawit na ako, nagpupuri na ako. Kasi kapag andun yung hindi pa tapos ang trabaho mo, walang awit yan. Malungkot, mabigat. Bakit kasi? Trabaho pa eh. Ano yung gagawin mo sa trabaho? Bubuhatin mo yung bigat. Kaya nga may mga prayer meetings na ang bibigat. Anong gagawin mo rin? Bubuhatin mo yan. No? Gusto mo kayo, makaramdam ka ng ginhawa. Tapusin mo yung trabaho mo, dapat mission accomplished. Ngayon, ikapitong araw na, ayun na nga, nagpupuri na ako sa Panginoon. Sabi ko, bakit ganito, Panginoon? Wala na yung burden, ganyan. Sa madaling salita po, natapos po ko ng alas 12 ng gabi, natapos ko yung prayer, na nandun sa thinking ko, dun sa confused ako na, sabi ko gano'n ano nangyari? Pero nagpupuri, masarap na, magaan na. Alam niyo, paglabas ko, nakasalubong ko yung kasama namin sa bahay. At ang sabi niya, Kuya Boy, pwede mo ba akong patanggapin? Gusto na niyang maborn again. Gulat na gulat ako. Alam niyo, yung pangako nalaglag sa lupa, pinulot ko na lang. Bakit? Kasi nung time na wala na yung burden. Siya na mismo ang nagsabi sa akin, patanggapin ko siya. At doon sa kusina namin, no, hinawakan ko siya rito sa balikat at sabi ko gano'n, sigurado ka? Sigurado ka? Ako pa nagtataka. Sabi niya, oo nga, gusto ko nang tumanggap. Sabi niya gano'n. Alam niyo po, nakingkuyan pa ako. Bakit? Kasi, nung sabi kong gano'n, sige, sabi mo, Panginoon, sabi niya, Panginoon, tinatanggap kita. Ang bilis-bilis siyang magsalita. Patawarin mo ko sa mga kasalanan ko. Ganun na parang niloloko ba ako dito? Bakit ang bilis-bilis siyang magsalita? Hanggang sa mamaya, ako na lang nag-pray, alam niyo, umiiyak siya. Ngayon, sabi kong ganun, tanongin kita, bakit mo binibilisan yung prayer kanina? Sabi niya, kasi gusto ko na maligtas. Nag-aapura na ako maligtas. Yun ang nagagawa ng natapos mo ang trabaho mo. Hindi yung pinag-pray kita. Hindi ganun eh. Yun ang nagagawa ng inupuan mo. Yun ang nagagawa na kapag binigyan ka ng panaginip, nakukunin mo ito personal na tatrabahuin mo ito hanggang sa makuha mo yung kasagutan.
No? Kasi ito yung hinahanap ng Diyos sa panahon na ito. Hindi lang yung taga-luhod-luhod riyan, taga-pray-pray riyan, na mas marami pang time pa nga sa ibang bagay. Ang hinahanap ng Panginoon, yung kapag binigyan ka ng assignment ng Diyos, binigyan ka ng trabaho ng Diyos, talagang tatrabahuin mo na isa ka sa mapagkakatiwalaan ng Panginoon sa mga huling araw na to para ipatupad ang kanyang saloobin. Kasi kapag ka nagpadala po ako ng mga prayer request na ganito, doon na, ulitin ko po, hindi ako nagpapadala ng mga personal. Kasi kung pwede ko namang ipag-pray, lalo na personal ko, sabi sa Biblia, sino ang nagagalak? Umawit siya. Sino ang may sakit? Patawag ang mga elders. Sino ang may problema? Manalangin siya. No? Yung problema ko, personal na laban ko. Pero yung problema ng church, laban ng church. At ngayon po naghahanap ako ng mga tao na pwede kong maasahan na papadalhan ng mga panaginip na magsasabi, Kuya Boy, kapag ka nagpadala ka ng panaginip sa akin, uupuan ko. Isa ka sa mga kaasa, ang Diyos, isa ako sa maaasahan ng Diyos na kapag ka, napadalhan ako ng panaginip, lalong-lalo na dito, patungkol dito sa organization natin, Kuya Boy, maasahan mo na uupuan ko to, ilalaban ko to, magiging top priority ko to. Hindi ko na uunahing ipag-pray yung sarili ko, kundi itong ibinigay ng Diyos na saloobin niya, itong prayer request ng Diyos, itong panaginip na ito na tingnan niyo po, 3 tao yan. Magkakaiba, pero same lang ang sinasabi. Nagagawin kong priority ko na bago ko pag-pray ang sarili ko, ang pangsarili ko, ipapanalangin ko to at tatapusin ko ang trabahong ibinigay ng Diyos sa akin sa pamagitan ng panaginip na ito. Naghahanap po ako ng mga taong ganon. No? Kasi, alam niyo po yung ganito kalaking ministry ito yung Rema. Sa totoo lang, ito po ay nangangailangan na ng 24 hours continuous prayer. Pero, lulukuhin ko lang ang sarili ko kung mag-a-assign ako dahil walang makakagawa. Kasi hindi pa kaya ng tao yun. Alam niyo po ba doon sa opisina ni Kenneth Copeland, meron pong isang malaking space doon, isang kwarto, na kapag pumasok po yung mga tao, maririnig nila, bakit may nagpe-pray doon sa kabilang kwarto na ang lakas-lakas? Tapos, ang dami-dami nila nagpe-pray. Sabi ni Kenneth Copeland, yan ang mga prayer warriors ko. Alam niyo po, sino sila? 24 hours nananalangin sila. Ngayon, eto pa. Lahat sila may sweldo. Sinusweldohan sila ni Kenneth Copeland para mag-pray. Sabi ng gano'n can you afford na magsweldo ng mga prayer warriors? Sabi ni Kenneth Copeland, you cannot afford not to. Hindi pwedeng hindi mo bibigyang pansin ito. Hindi pwedeng hindi ka mag-e-employ na talagang swelduhan yung taga-pray. Hindi peking prayer to Yung talagang makikita mo naman kung talagang nananalangin, may malasakit at yung gusto lang ng pera. Kasi lahat po ng mga gagaling, mga anointed, malalaking ministry, meron 24 hours na tuloy-tuloy na prayer. Pero sabi ko nga, hindi naman po ako humihingi na mag-form tayo ng ganyan kasi hindi pa kaya ng iba. No? Kasi yung mga prayer pa nga lang nila, ang mangyayari dito, tukatok no? Kaya tulad nito narinig ko kanina yung kinukwento ni Miriam doon sa magazine na sa loob ng ilang taon 20 provinces ang narating ni Brother Yun. Bakit? Kasi si Brother Yun po ay mapanalanginin, no? Puro siya prayer. Tulad sabihin natin sila Oral Roberts, sila Benny Hinn, sila Kenneth Hagin, tinawag ng Diyos. Yes, napakalinaw. Pero, ibig bang sabihin ko mo tinawag ka ng Diyos, magiging successful ka na? Hindi.
Kasi doon sa pagkatawag na yon, hindi pwedeng mawala ang fastings. Yung mahabang prayer, yung pag-aayuno, yung mahabang prayer, yung pag-aayuno. Yan ang sinasabi ni Pablo na ito ang mga nararanasan ko, no? Na nararanasan ko ang magutom, nararanasan ko ang mag-fasting, andun sa alalahanin ko yung mahabang prayer. Eh hindi ka magiging successful dahil lang sa tinawag ka. Kailangan mong dumating sa time na ikaw ay nagpa-fasting at mahaba ang prayer mo. At mga kapatid, bawasan niyo po yung panonood ng mga materials na katulad ng mga videos, TikTok, at kung ano mga pinanonood nyo na walang anointing. Bawasan niyo po yung ganon. Ngayon ako, nanonood ako ng YouTube, balita na lang, tinitingnan ko ano nangyari na sa gera. No? Pero hindi ako pwedeng magbabad riyan. Bakit kasi? Walang anointing yan eh. At hindi pwedeng, kumbaga, hindi pwedeng lalagpas sa akin yung isang araw na hindi ako nakakarinig ng Benny Hinn, hindi ako nakakarinig ng Kenneth Hagin, hindi ako nakakarinig ng Rick Renner, hindi ako nakakarinig ng Andrew Wommack, yung mga ganyan na nagpapakain sa spirito ko. Oh, magsasawa ka. Mapapagod ka. Pero, hindi pwedeng hindi mo pinapakain ang espiritu mo. At kung puro TikTok ka, at kung ano-anong pinanonood mo na walang anointing, kundi puro entertainment, magiging malnourished ka. Ayan. Yan po yung gusto kong hilingin sa inyo ngayon. No? Ngayon, magpapadala pa rin ako ng mga panaginip, lalo na sa patungkol po dito sa sinasabi ng Diyos dito sa organization natin. Kailangan ko ipasa ito para maipag-pray. Pero humihingi po ako ng ilang tao ngayon na magme-message sa akin na magsasabi, Pastor, kapag ka natanggap ko po yung mga mensaheng yan, yung mga panaginip na yan, at hindi po ako nagpapadala na araw-araw. No, seasonal lang ako magpadala. At kaunti lang, hindi ko pinapadala lahat yan. Bakit? Kasi ma-overwhelm, matatabunan ng mga tao, hindi lang makakayanan. Ngayon, kasi, alam nyo, dumating na po ako sa puntos na ngayon na nahingi na ako ng prayer request sa ibang ministry para sa sarili ko. Bakit? Kasi, tulad nitong, tulad po nung last year, nung mid-year camp, nabanggit ko po sa inyo na ito pong pa ako ay nung papunta na po ako sa ospital dahil nagkasugat ako. Nung hinatid po ako na ipagagamot nga dahil gusto nila ipagamot ko na yung pa ako during camp. Eh sabi ko, tatapusin ko yung camp. Hindi pwedeng wala ako sa camp. Ngayon, nung palis na po ako, nakakita po ako ng hieroglyphics, yung mga Egyptian hieroglyphics. Pero ang simbolo niya, mga madudugong kamay, bloody hands, na nakita ko po na parang nakatato dito sa kaliwang pa ako. Nung nakita ko yun, natakot po ako. No, literal na natakot ako kasi sabi ko, hindi ko laban ito. Hindi na ako to. Hindi na personal na laban ko ito. May umaatake na sa simbahan. Alam niyo po ba, kung matatandaan niyo, meron pong isang web page no, sa internet na ang sabi nila, tinatawagan namin lahat ng mangkukulam. Tinatawagan namin ang lahat ng mga sorcerer. Yan, kasi kapag babae, witch, pero pagka yung lalaki, sorcerer, tinatawagan namin lahat ng mga taga-sumpa, taga-bigay ng demonyo, lahat ng mangkukulam, kulamin natin si Charlie Kirk. No? Kung alam niyo po yung balita na yan. Na isang webpage ito na tinira-tira nila ng sabay-sabay si Charlie Kirk. Ano nangyari? Si Charlie Kirk po ay may prayer, siya po ay Kristiyano, at siya ang pinaplano na maging susunod na presidente. Isang bala lang dito tinamaan. Patay. Bakit? Kasi kulang sa panalangin. Hindi ko po nakikita na si Charlie Kirk ang nagkulang sa prayer. Ang galing niya makipagdebate. Ang galing niya na tirahin ng mga Muslim. Ang galing niya tirahin ng yung wokeness, yung mga bakla. Ang galing niya. Pero nanalo yung witchcraft sa kanya. At siya po ay namatay.
Ngayon po, andito na po ako sa puntos na nahingi na ako ng prayer sa ibang ministry. No, kasi ayoko yung personal ko, hinihingi ko ng prayer sa personal kong simbahan. Pero ang atake po ng mga nangyayari sa atin ngayon ay hindi ko personal na atake, kundi atake sa simbahan natin. Kaya nga, kapag may mga panaginip pong ganito, na ito po ay saloobin ng Diyos, na sinasabi niya na ibinibigay sa atin, unang-una, doon sa nanaginip. Kapag binigyan ka ng panaginip, ikaw ang binigyan ng panaginip, di ikaw ang unang-una dapat mag-pray. Pero baka naman kasi, minsan, baka naman, kung sino pa yung binigyan ng panaginip, yung pa yung magiging, binigyan ako ng panaginip, pero hindi nag-pray. No, parang kumbaga magkakaroon lang ng yabang na, nanaginip ako. Ano nangyari? Namatay. Di talo ka rin. Huli na ang lahat. Nanaginip ka pa. Hindi ko naman sinasabing baka ganon. No, excuse me, hindi ko sinasabing ganon. Ang sinasabi ko na, kapag binigyan ka ng panaginip, ito po ay priority mo na. Nalalaban ako, kukunin ko ang panalo, at mapapupurihan ng Diyos sa magiging resulta. Kaya, nahingi po ko sa inyo ng ilang tao na magsasabi na, Pastor, kapag ka mayroong panaginip na ipinasa ka, no? Makakaasa ka na isa ako sa uupo rito, magiging priority ko to, na mas uunahin kong ipanalangin ito kaysa sa sarili ko, kaysa sa pamilya ko, kaysa sa lahat, kasi ito po'y top priority na sinasabi ng Diyos, kasi patungkol po ito sa gawain, patungkol po ito sa Pilipinas, patungkol po ito sa gobyerno, na sobrang makakaapekto sa maraming mga Kristiyano. Ay humihiling po ako sa inyo na i-message nyo ko at ililista ko. Hindi ko sasabihin yung pangalan nyo, hindi ko ikakalat yan. Pero magkakaroon lang po ako na pwede kong sabihin na, si ganito maasahan ito. No? Na ipagpe-pray. Hindi kasi ang panaginip po isang responsibilidad. Yung vision, isang responsibilidad. Na alam nyo, ang dami ko pang pwedeng ikwento. Pero punta po ko rito sa puntos na i-message nyo ko, ililista ko yung pangalan nyo. No, hindi naman ako pwedeng gumawa ng personal na GC lang natin kasi kailangan ipapasa ito. Magkakaroon tuloy ng division. Kailangan ko ipasa ito sa districts, at yung districts magpapasa pababa doon sa hanggang sa pinakadulo-dulong simbahan natin, na at least alam ko na kapag ka ito po nailabas ko, may mga ilang piraso riyan na magsasabi na tatarabahuin ko po ito, Pastor, hanggang sa makuha ko ang tagumpay. No, yun po ang hinihiling ko sa inyo. Ngayon, i-close ko po rito. No? Maiksi lang yung sasabihin ko, babalik na lang tayo mamaya. Naalala niyo po ba yung kwento ni David Livingstone? No? At saka si Morton Stanley, yung sa Blood Covenant, si David Livingstone. Ang kwento po niyan, meron pong isang pastor na punta po sa simbahan, dun sa isang simbahan, nagkataon pong maulan. No, ang gamit nila noon ay organ, no, na pagtingin niya, nakita niya ilang pirasong matatanda ang umattend, at saka yung organista. Ngayon, disappointed po itong pastor na to. Sabi niya gano'n, Lord, itutuloy ko pa ba ito? Itutuloy ko pa? Ngayon, ang sabi ng Panginoon sa kanya, mag-sermon ka, isermon mo. Ngayon, ito pong pastor na ito ay galing sa Africa. Nag-mission siya ron, nag-worker siya ron, hanggang sa bumalik siya doon sa kanyang bansa, at sabi ng Panginoon, magyaya ka ng pupunta sa Africa na magmi-mission. Sige, sabi niya gano'n. Bumalik na yun siya dun sa bansa nila. At ayun, nagyaya siya na sino gustong pumunta sa Africa. Kaso, ang umaten, ilang pirasong matatanda. Sabi niya sa sarili niya, paano magmi-mission itong mga to? Baka naman ako lang nag-iisip na to. Panginoon, ikaw ba nagsabi sa akin na magyaya ng magiging misyonaryo sa Africa? Sabi niya, ilang pirasong matatanda .
hindi umatin yung iba kasi nga maulan. Ngayon, sabi ng Panginoon, sabihin mo, magyaya ka ng mga tao na pupunta sa Africa bilang worker. Ang ginawa niya, di sige. Kanya, pero kumbaga, walang katiwa-tiwala na ilang matatanda na. No, 60, 70 years old na yung mga umaten. Kaya sabi niya ganon, tinuloy pa rin niya yung sermon. At sabi niya, ito po yung pagkasabi niya, sino ang may gusto na magmisyon sa Africa? Sino? 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 3 beses niyang inulit yung sino, sino, sino. At hindi siya nag-expect na may sasagot na pastor, ako po, punta ako sa Africa, magmi-mission ako. Ngayon, nung pagkasabi niya, yung organista, meron palang assistant na isang bata na nandun sa tabi kasi ang organ noon yung blowpipe na hindi yung electronic, yung nililinis yun, yung parang torotot yun yung mga organ noon. Nililinis yun. Ngayon, merong isang bata na biglang sumagot, Pastor, ako. Sabi niya gano'n. Nagulat ngayon itong pastor na may isang bata na gustong maging worker. Ngayon, pagkatapos po ng service, kinausap niya, sabi niya, kung gusto mong pumunta ng Africa, gusto mo nga ba? Sabi ng bata, gusto ko po. Magmi-mission ako sa Africa. Sabi niya, ganito, mag-aral ka ng doktor. At kapag ka-doktor ka na, pumunta ka sa Africa, manggamot ka, pero ang totoo, magmi-mission ka. Alam nyo, nung unang panahon, ganyan. Hanggang ngayon. Kung gusto mo mag-mission sa Dubai, sa UAE, magtrabaho ka. At sa pagtatrabaho mo ron, makakakuha ka ng mga Pilipino para sumali sa simbahan. Ganun ang evangelism na ron. Nakita ko nung nakarating po ako ron, nung inimbitahan po ako na magkasal, na nakita ko yung way ng evangelism nila. Kailangan may trabaho ka, hindi pwedeng standby ka na, full-time church worker, walang ganun. Kailangan mo magtrabaho. At ito pong bata na ito, lumaki po siya, nag-doktor siya, hanggang sa nag-mission na siya ron. Ngayon, ito po, nung nakukuha na niya yung mga tribo, ito pong si David Livingstone ito. Ang pangalan niya ay David Livingstone. Nung nakukuha na niya yung mga tribo, marami nang naboborn again. Ginagamot niya yung mga may sakit na mga Aprikano, pero at the same time, binabaybulan niya, minimisyonan niya. Ngayon, yung isang tribo doon na makapangyarihan, yung isang powerful na tribe doon, nabalitaan niya na yung bayan niya ay nakukuha na ni Jesus, na nawiwin na ni David Livingstone. Nagalit siya ngayon. Nagpadala siya ng sulat at sabi niya, mamayang gabi, pupuntahan ka namin at papatayin namin kayong lahat. Ngayon, ito na. Nung gabing yun, natakot si David Livingstone kasi missionary siya. Alam niyo, gumagawa siya ng diary. At doon sa pagkakakompose niya doon sa diary, halatang takot na takot siya. Alam niyo mga kapatid, andun yung prayer niya na sabi niya, Panginoon, iligtas mo kami. Proteksyonan mo ang gawain mo. At nung gabing yun, bigla nang nagtambulan na, yung susugod na yung mga tribo at papatayin na, pupugutan sila ng ulo. Wawasakin na yung mission nila ron, yung mga simbahang na itayo nila ron. Ngayon, anong nangyari, nung gabing yun, hinihintay nila, nagpe-praise sila, nagtatambulan na, ibig sabihin, ayan na yung warning, susugod na yung tribo na yun, at sila ipapatayin. Alam niyo, lumipas yung gabi, walang dumating. Walang nangyari. Hanggang sa susunod na gabi, wala na naman dumating. Walang nangyari. Hanggang sa susunod na gabi, tuloy pa rin ang pagmimisyon, tuloy pa rin ang pag-share. Walang dumating na tribo para atakihin sila, patayin sila. Ngayon, hanggang sa dumating ang time na lumaganap ang gawain at yung chief,
yung leader ng tribo na yon na nagbabanta sa kanila na sila ay papatayin, na born again. No? Na born again. At nung nagkakilala na sila, na nagpakilala na nakilala niya, sabi niya, ikaw pala yung papatay sa akin. Pero hindi mo na gagawin yun kasi kapatid na kita. Ngayon, tinanong ngayon ni David Livingstone, nung gabi na sinulatan mo ko na susugod kami riyan, mamayang gabi papatayin mo kami, ano nangyari? Bakit hindi kayo natuloy? Sabi niya ganun. Ngayon, sumagot po yung chief, yung leader, sabi niya, tumuloy kami. Na talagang sumugod kami. Eh ano nangyari? Nung malapit na kami doon sa mission nyo, doon sa simbahan nyo, nakakita kami ng 39 na mandirigma na nakapaligid doon sa misyon nyo at mga higanteng mandirigma na natakot kami kaya umatras kami. Ngayon, sabi niya, paano mong nalaman 39? Binilang namin, sabi nung chief, na merong 39 na ang lalaking mga higante, ang mga mandirigma, mga warriors, ang nakapaligid doon sa mission nyo, doon sa simbahan nyo. Kaya natakot kami, hindi na kami tumuloy. Sabi niya, ganun ba? Hindi sila nagkaintindihan. Hanggang sa dumating po ang time, no, na sa sabihin natin, yung time na aatake dapat yung tribo ay January 8. No, hindi ko lang matandaan kung 18th century ito o 19th, hindi ko lang matandaan. Pero January 8, ito po hula ko lang na binibigyan ko lang kayo ng illustration. Ngayon, ang nangyari po, pagkaraan po ng ilang buwan, bumalik si David Livingstone dito sa simbahan pinanggalingan niya. Na yung ito po kasing simbahan na to, dito po sa Scotland, no? Ito po sa UK. Pinadalan nila si David Livingstone para magmisyon sa Africa. Ngayon, bumalik ngayon siya dito sa Scotland at kinuwento niya ito na nung gabi ng January 8, may mga grupo ng mga mababangis na tribo na susugurin kami, papatayin kami. Pero meron silang nakitang 39 na mga giant warriors. No, hindi po warriors lang, kundi giant daw na ang lalaki, ang tataas daw ng mga higante na mandirigma na nakabantay doon sa mission, doon sa church, na itong tribong ito natakot, hindi na tumuloy, umatras. At pagkatapos niyang mag-sermon, ito pong church secretary nung Scotland, biglang tinawag po si David Livingstone at sabi niya, Pastor, ito po yung record natin. Anong date na nga po yun? Sabi niya, January 8. Tinignan niya, January 8. Nung January 8 po, meron pong 39 na mga nagpe-pray para sa iyo. Dito sa prayer room natin, dito sa church, merong 39 prayer warriors na nagpe-pray para sa iyo. Mga kapatid, yung nakita ng tribo na 39 giant warriors ay yung mga 39 prayer warriors. Yun ang nagagawa ng prayer. Kapag nagkakaisa, pinagpe-pray natin ang gawain, ang leaders, ang gobyerno, ang bawat isa. At sa ako na po magsasabi sa inyo, hindi po yun coincidence. Ang dami-dami ng mga kwentong ganyan ang nababalitaan natin na kung hindi dahilan sa may nagpray, kundi dahilan sa merong ginising ang Diyos, nagising ka, gising ka. Kailangan lumuhod ka, kailangan manalangin ka, gising ka, gising ka. Pag minsan, aabutin po ito ng oras. Pero pag minsan, aabutin ito ng araw. At sabihin ko po sa inyo, meron po ako isang case, inaabot ng hindi ako nagkakamali, 1-2 buwan, pero mission accomplished, nakita ko yung bunga ng pinagpaguran ko.
no? Ano yun? Bunga ng panalangin. Kaya nga, hinihimo ko po kayo ngayon na i-message nyo po ako at ililista ko po ito na once na nakarating, dito pa rin ako sa GC na ito, sa district, yung GC ng district, doon pa rin ako magpapadala ng mga panaginip na susuriin mo naman yan. Hindi naman lahat ng panaginip ipapadala mo. Hindi lahat ng prayer request papadala mo. Sabi ko nga po, yung mga personal, sa personal na GC na lang yan, na doon sa GC ng church, ng local church. Pero pagka sa district na, pangmalawakan na yan. Ngayon, doon ko pa rin ipadadala. Ang hilingin ko lang po sa inyo ay kontakin niyo po ako na sabihin niyo, Pastor, makakaasa po kayo. Isusulat ko po yung pangalan na yan. At least meron akong pangahawakan ngayon na dito sa Rema, merong mga totoong prayer warriors. No? Na hindi nyo alam, maaring buhay na ng mga workers natin yan, buhay ng pastor nyo, yung kalagayan ng bansa natin at maging ang mundo. Hanggang sa pagkatiwalaan tayo sa bagay na to, dadagdagan ng Diyos yung anointing natin, dadagdagan ng Diyos yung assignments natin, at dadagdagan pa ng Diyos yung tagumpay natin. Amen po ba? Amen. Ay okay, natawagan ko po ang mga pastor na kung maaari magpa-altar calling kayo ngayon na hindi ko magagawa rito, no? Ayan, may music kayo riyan, magkanya-kanya kayong music riyan na nahingi po ako ng commitment ng altar calling ngayon na hindi ko magawa, kanya-kanya tayo rito ngayon. Pero nahingi po ako ng commitment na once na nakatanggap ka ng panaginip na nanggaling sa akin ng isang information, ng pangitain, na isang mensahe na sinasabi ng Panginoon, magsasabi ka, Pastor, makakaasa po kayo na isa ako sa tutugon sa calling ng Diyos na manalangin. Hindi ko ito babaliwalain, hindi ko ito iisang tabi. Gagawin ko po itong top priority ng time ko, ng buhay ko. Kasi mga kapatid, kapag kayong last month na, wala nang fundraising eh. Pero hindi kasi pwedeng, kumbaga, hindi mo mapigil kasi nga, kailangan pa rin ng pera. Pero ang nangyayari, naiisang tabi yung pinaka-importante na kasi kailangan ko ng pera para makapagsama ako ng tao sa camp. Pero dahilan sa kakulangan sa panalangin, yung mga taong isasama mo sa camp, hindi na makakasama. So, gawin po natin ito para sa gawain ng Panginoon. Mahalin mo yung mahal ng Panginoon. Mahalin mo yung mahal ng Diyos. Kahit yung buhay ko, nakaasa na po rito. Ayoko na pong pumunta ako sa puntos na sa ibang ministry pa ako nahingi ng prayer kasi mamaya maituloy ko po ito ay magbe-break lang tayo, no? Ay may kukwento pa ako sa inyong isa na nangyari sa akin dahil ako ay na-hospital at nakita ko kung paano kumilos ang diablo, pero nakita ko rin kung paano kumilos ang Diyos. Ay okay po, binibigay ko po sa kanya-kanyang pastor. Mag-mute na lang tayo, buksan nyo lang yung camera nyo. Kung na kailangan mag-altar calling kayo, kailangan ko po yung mga pangalan. Wala pong itong persahan. Hindi po ako mamimilit. Sabi ko, ayaw ko nagpe-prayer request ng personal ko kasi yung personal ko, personal kong prayer yan. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon.